Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Buntis ang isang berhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki. Tayo pong lahat at tatawagin niya ang bata na Emmanuel. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa ating awit ng pagsamba. Awitin po natin ang Joy to the World. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na siya pong makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, Panginoon, at sinasamba sa gabing ito. Pangunahan mo po ang bawat isa sa amin at bigyan mo po ng katalinuhan ang magbibigay po ng mensahe sa gabing ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan sa buong maghapon na ipinagkaloob mo. Ingatan mo po ang mga learners na kasama po namin, gayon din po ang kanilang mga magulang at ang aming mga kapatiran, Panginoon, na paparating pa lamang po. Ikaw rin po ang mag-ingat sa kanila. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Pwede na po tayong maupo. Para po sa ating sagutang pagbasa. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa kaniya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napag-unawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ng ilaw, upang sa pamamagitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patutuhanan ng ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanglibutan. Siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Tayo pong lahat, datapwat ang lahat ng nasa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos.
sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Tapos natin tumayo. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Maaari na pong umupo. Natawagan po ang mga grade 5 learners para po sa kanilang awit at sayaw. Born unto us this day a Savior, gifted from heaven to a manger. The hope of the world alive for all mankind. All of the earth rejoice, it's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born as the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Goodwill to all the earth and peace divine. All of the earth rejoice. It's Christmas time. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born as the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound.
Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa ng banal na kasulatan at samahan niyo po ako sa pagbasa nito. Na matatagpuan sa 1:14, 6-12. At ganito po ang mababasa. Si Jesus ang daan. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilalinin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo at siya ang inyong nakikita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at siya ay masisiyahan kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo ako nakikilala. Ang nakikita sa akin at nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama." Ito ang mga salita ng Diyos. Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Po tayong umupo. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? Magandang gabi po sa ating lahat. Kami po ay nagagalak. Lalo na po ngayong gabi, kasama po natin ang grade 5, grade 6 pupils ng ating learners. Ganon din po sa mga magulang, maging ganon din po sa ating lahat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Na ang ating pong pagbubulay ngayong gabi ay matatagpuan sa Juan. Chapter 14, verse 16-12. Yung binasa po ni teacher po kanina. Ang pamagat po ng tema na ating pagbubulay-bulayan, ang tamang daan upang mapanariwa at mapanauli ang pag-asa ng pagbangon ng mundong ginagalawan. Tayo po bilang isang Kristiyano o bilang anak ng tao, lahat po tayo ay nagkakaroon ng problema. Maaaring yung iba ay mas malaki ang problema, yung iba naman ay maliit lang. Magkakaibang antas pero parihong problema. Problema sa relasyon, sa pamilya, sa kaibigan, sa asawa, sa kalusugan, sa trabaho, sa pinansyal,
at iba pa. At ang iba naman, di pa nakukontento sa problema nila. Kaya pati problema ng kapitbahay, pinuproblema natin. At ipinapamalita natin sa iba. Di ba po? Kung may mga taong walang problema sa mundo, ito yung mga nakatira na sa mga park o memorial park. 6 feet below the ground, ika nga. Hindi talaga maiiwasan ang problema. Kasi nga, bukod sa ating mga personal nating problema, idagdag pa natin ang mga problema sa ating paligid na hindi naman natin makontrol. Sa ating bansa, sagana tayo sa problema. Marami tayong natural na disasters, bagyo, baha, lindol at mga man-made na disasters like oil spills, pagguho ng basura, pag-elect sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Dagdag pa dito yung tension sa mga pinag-aagawang isla sa may West Philippine Sea. Kaya kahit saan ka pumunta, kahit saan tayo naroon pa rin yung problema. Kasama natin lagi yung problema, anumang panahon, laging may kakambal na problema. Sa mga nakaraang taon na lang, o terrorist attack, mga gera na nangyayari ngayon sa Israel at sa Gaza, sa Russia at Ukraine at iba pang bahagi ng mundo. Lindol, tsunami, bird flu, global warming at ang pinakamatinding kinaharap natin na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin ang epekto ng COVID-19 na hindi lamang namimerswisyo ng kabuhayan ng mga mamamayan. Pero may mga pakinabang din naman sa panahong ito ang mga gahaman na walang iniisip kundi ang gamitin ang pagkakataon upang makapanlamang sa mga nahihirapan. Katatapos lang ng isang krisis, pero meron namang panibagong susulpot, tila baga walang katapusan na ating nararanasan. Pero tandaan po natin mga kapatid, hindi dapat tayo matakot o panghinaan sa ating mga problema. Dahil hindi iyan ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Maging sa kabila ng ating nararanasan at huwag din nating isipin na ang Diyos ang may kagagawan dahil walang gusto ang Panginoon kundi kabutihan lamang na ibinibigay sa atin. Batid niya ang ating nararanasan. Batid niya ang ating nararamdaman bilang isang Kristiyano. Kaya sabi po niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11, ako lamang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Sa ating pagsasalo-salo ng kanyang salita sa gabing ito, aalamin natin kung ano ang pwede nating gawin sa panahon na tayo ay humaharap sa mga krisis ng buhay. Kung paano tayo manatiling nakasilong sa pag-asa ng kanyang kapanganakan at ang kanyang laan mula sa kanyang mga salita
na ating pagbabatayan. Ngayon pong gabi, may 3 bagay po ako na gusto pong ibahagi sa inyo. Una po yung sa pagbangon, magtiwala sa banal niyang presensya. May isa pong kwento na isang misyonero na nakadestino sa isang liblib na baryo. Ang matiyagang naghahanap ng kanyang bagong simbahan. Dahil baguhan siya sa lugar, ay hindi niya matunton ang simbahan. Kaya nagtanong siya sa isang bata na taga roon. Sabi niya sa bata, "Iho, saan ba dito ang daan papuntang simbahan?" Hindi sumagot ang bata, kaya naisip ng paring baguhan ang kanyang tanong, "Iho, kung sasabihin mo sa akin kung saan ang daan papunta sa simbahang itinatanong ko sa iyo, ituturo ko sa iyo kung saan ang papuntang langit." Sumagot ang bata. Sabi ng bata, kung yung daan nga pong papuntang simbahan ay di ninyo alam, paano pa kaya ang daan papuntang langit? Saan nga ba ang daan ng papuntang langit? Ang sabi ni Eli Soriano ay sa pamamagitan ng dating daan. Ang sabi naman ni Kabuluran, mga iglesia ni Manalo ay sa tamang daan. Saan nga, pero sa totoo lamang, wala po sa relihiyon o sa sino mang tao ang daan patungo sa langit, kundi ito ay sa ating Panginoon. Siya ang daan at katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Sa Kanya lamang natin matatagpuan ang tunay na kaligtasan at kaligayahan. Taliwas sa itinuturo ng mundo na ang daan sa kaligayahan ay nasa kayamanan, salapi, katanyagan, kasarapan sa buhay. Si Jesus bilang daan ay nagpakita sa atin na ang tunay na kaligayahan ay nasa pagtitiis ng hirap, pagpapakumbaba, pagsasakripisyo na alam nating kasama natin ang Diyos. Sabi niya po sa verse 3, sa binasa po ni Teacher kanina, "At anumang hilingin, hindi sa pangangailangan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin." Kaya po, bilang isang Kristiyano, napakasarap po na mamuhay. Napakasarap na maglingkod sa Panginoon sapagkat may isang Diyos na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. Ang gusto lang ng Diyos ay magtiwala tayo. Maniwala tayo at gumawa tayo ng mabuti na sa Kanya ay kalugod-lugod. Kailanman ay hindi po tayo papabayaan ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay pag-ibig ng lahat sa dako na ating nararanasan. Sabi niya po sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin, dumaan ka man sa apoy, di ka maano, hindi ka mabubuwal ng mamibigat na pagsubok." Tayo po bilang isang Kristiyano, napakarami na nating naranasang pagsubok. Pero nakaranas ba tayo ng pang-iiwan ng ating Panginoon? Kundi, bagkus lagi nila tayong pinagpapala sa lahat ng bagay. Ayaw ng Diyos na mahiwalay tayo, kundi
lagi natin siyang kapiling na tayo bilang isang naglilingkod ay manatili tayong tapat na maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakasarap na namnamin ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay na walang hanggan na Kanyang pinapangako, na higit pa sa ating inaasahan. Sa pangalawa po, sa pagbangon, magtiwala sa kamangha-mangha niyang pangako. Sabi niya, piliin na huwag matinag sa kasalukuyang sitwasyon na ating kinakaharap. Nung sinabi ni Jesus na huwag kayong mabalisa, ibig sabihin, nasa atin kung ano ang pipiliin natin, ang mabilisa o magtiwala sa Diyos sa ating mabuting pastol. At sigurado, tayo'y may magandang mangyayari. Isipin po natin, ang gusto ng Diyos, tayo ay magtiwala sa Kanya. Ibigay natin yung mabuting puso para sa Kanya. Sapagkat kahit tayo ay makasalanan, pero ang Diyos, pinalaya tayo sa lahat ng kasalanan. Kaya ngayong Pasko, na darating na Pasko, nawa sa atin ay lagi nating isipin at ilagay natin sa puso natin na may isang Diyos na nagmamahal, na nagbibigay ng biyaya at nagbibigay ng lakas. Kapag po ang mga problema ay kumakatok sa pintuan ng iyong buhay, kumapit ka sa kung ano ang alam mong totoo at huwag maniwala sa kung ano ang sinasabi o nakikita mo sa iyong paligid na maaari siyang magsumiksik sa iyong isip, damdamin at emosyon. Dito po, may experience po ako dito. Ako po bilang isang Kristiyano, hindi naman po ako lumaking Kristiyano. Naging Kristiyano lang po ako nung nakilala ko lang po yung asawa ko. Mahirap ang buhay nung ako po ay nag-asawa, 22. Marami silang nasasabi sa akin dahil ako ay 22, yung mga kapitbahay namin. Sinasabi nila, walang mangyayari. Dahil bata pa yung mapapangasawa mo. Pero sinabi ko po sa asawa ko, bakit? Sila ba ang nagmamahalan? Di ba po? Sila ba yung nagtitiwala sa Diyos? Bakit ka titingin sa ibang tao? O bakit magpapadala ka sa ibang tao? Kaya, nung ako po ay nag-asawa, grabe na po yung biyaya na naranasan ko na mula sa Diyos. Lalo na po, ngayong nagpapastor ako, talagang lubos-lubos yung biyaya na pinagkaloob sa akin ng Panginoon, kasama ng aking mahal sa buhay. Wala man kaming sapat na bagay, o wala man kaming ari-arian na bagay, pero ang mahalaga, naglilingkod kami sa Panginoon at nagtitiwala sa Kanya na may isang Diyos na buhay na nag-iingat sa atin at nagpaparanas ng buhay na walang hanggan. Maging ganun din po sa ating lahat. Lahat man, makaranas man tayo ng anumang pagsubok. Pero ang nabuhay ang Diyos. Kaya ngayon darating na Pasko, lagi nating isa puso at isa pamuhay. Tanging Diyos lamang ang nakakalaam ng lahat ng bagay. Alam niyo po, ang kanyang mga salita at ang kanyang mga kamangha-manghang pangako ay totoo. Na siyang dapat pakinggan, panghawakan, tindigan, upang hindi takot ang maghari, kundi pag-asa na nagmumula sa Kanya ang maranasan. Sabi niya po,
Ang Diyos ay di sinungaling. Tulad ng tao, ang isipan niya ay hindi nagbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginawa, ang kanyang pangako'y tinutupad. Napakasarap pong pakinggan. Di ba po? Lahat naman po tayo, nakaranas tayo ng biyaya na nanggagaling sa Panginoon. Kaya, tayo po bilang isang lingkod, matuto po tayong magpasalamat. Matuto tayong mahalin kung ano yung natatanggap natin. Matuto tayong manalangin na may isang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay. Kaya, ano ang gagawin sa buhay na ito? Ano ba yung gagawin natin sa buhay natin? Sabi niya, i-enjoy. Ito ay ipagdiwang ang bawat sandali nito. Gamitin sa makabuluhan at kapakipakinabang. Kung bata ka pa ngayon, huwag madaling tumanda. Magsaya, magpaganda, magpapogi, ipagdiwang ang buhay na ito. Kung ikaw naman ay may edad na, huwag mabahala. Huwag mawalan ng pag-asa, magpatuloy sa pananampalataya, at siya sa'yo'y bahala. Tanging Panginoon lang ang bahala sa atin. Sa pangatlo po, sa pagbangon, magtiwala sa banal niyang kapangyarihan. Kaya nga sinasabi ni Jesus sa verse 11, okay, kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniniwala kayo sa mga gawa ko na nakikita ninyo. Nakikita ng mga bulag, nakakalakad ang mga lumpo, nabubuhay ang mga patay, nakalaya ang mga alipin ng kasalanan at kadiliman. Sa katunayan, sinasabi sa kanila ni Jesus na ang Diyos na kasama nila ay makapangyarihang na Diyos. Mga kapatid, isipin po lagi kung ano kaya ang gawain ng Diyos sa buhay mo. Isipin lang natin na kung kaya ng Diyos na bigyan niya tayo ng lugar sa langit, yung pangangailangan pa kaya natin dito sa lupa, ang hindi niya kayang ibigay? Sa Diyos, walang imposible. Kaya niyang baguhin, maging ang masirabling bahagi ng iyong buhay. Makakabangon ka at hindi ka nag-iisa. Kasama mo siya. Sabi nga ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan. Kaya napakasarap po sa pakiramdam na sabi niya, hindi kita iiwan ni hindi kita pababayaan. Sino po ba nang iiwan sa Panginoon? Di ba tayo po? Marami na tayong nararanasan, pero ang Panginoon, nakakalimutan natin. Marami na tayong pagpapala na natatanggap, pero ang Panginoon, lagi niyang linalapit sa ating sarili. Lagi siyang lumalapit sa ating sarili para pagpalain tayo sa lahat ng bagay na nararanasan natin. Kaya napakapalad po natin. Sapagkat sabi niya sa Filipos chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kalooban sa akin ni Kristo. Lahat kaya natin. Lahat ng bagay kaya natin. Basta na andyan ang Panginoon sa buhay natin. Basta wag lang natin kakalimutan na may isang Diyos na nag-iingat sa atin. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalataya, kung gusto nating makabangon, mapanariwa at mapanauli ang pag-asa mula sa ating pinagdadaanan o
maaari pang pagdaanan. Siya lamang ang daanan na maaari nating tahakin upang makasumpong ng katotohanan tungo sa matagumpay na lakbayin ng buhay, lalo na sa paghahanda sa pangarap ng bawat isa sa atin, ang buhay na walang hanggan na nagmumula sa ating Panginoon. Paano ba nagdudulot ang pag-asa? Ang kanyang pagsilang na maging sandigan upang muling mapanariwa ang kanyang dakilang pagmamahal sa sanlibutan. Nawa mga kapatid, manatili tayo sa pag-asa na ayon sa patuloy nating paghihintay at paghanda upang sa kanyang muling pagbalik, tayo ay tunay na handa. Manatili at magbabad tayo sa kanyang banal na presensya upang sa ating pagbangon, siya ang manguna, panghawakan ng kanyang banal na pangako upang di tayo matinag at nakatindig na may pananampalataya at magawa natin ito sa pamamagitan ng ating pagpapasakop sa banal na makapangyarihan niya sa lahat ng panahon. Hindi lamang sa araw na ito, kundi maging sa kinabukasan at magpakailaman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Natawagan ng mga grade 6 learners para sa kanilang awit.
Tayo po ngayon ay nasa panahon ng ating paghahandog. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord, and we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. We offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Aming Ama, aming Anak. Salamat po sa pag-iingat po na nararanasan namin, lalo na't pagpapala na patuloy na pinagkakaloob mo po. Tanggapin mo po yung aming mga handog ito, naway ibalik mo to sa mga nagkaloob ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong maupo. Sa atin pong awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ng Angels from the Realms of Glory.
magsitayo. Let us all bow our heads, close our eyes, and let us feel the presence of God. Makapangyarihan naming Ama, muli at muli kami nagpapasalamat dahil kami ay tinipon mong muli sa dakong ito upang muli ay makarinig ng iyong mga banal na salita at mga mensahe, mga aral na magsisilbing gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Tunay nga po, Panginoon, na bagamat kami ay tinawag ng mga Kristiyano, mga taong naniniwala sa iyo bilang aming Diyos. Kung minsan kami ay napapalayo pa rin sa iyo dahil sa mga nararanasan naming mga pagsubok, mga problema, mga dakok na nararanasan namin sa bawat araw. Araw-araw may mga reklamo kami sa mga nangyayari sa aming buhay. Panginoon, naway huwag mo pong hayaan ang mga ito na maglayo sa amin sa iyo. Alam naming kahit minsan hindi ikaw ang aming pinipili, kung hindi ang mga makamundong mga bagay, ngunit patuloy mo pa rin po kaming minamahal. Patuloy mo pa rin kaming niyayakap sa kabila ng mga nangyayaring hindi maganda sa aming buhay, sa aming paligid. Pagpatuloy mo nawa, Panginoon, ang pagkupkop sa amin bilang iyong mga anak at madala mo kami sa nag-ihintay na mga silid sa iyong kaharian na iyong inihanda para sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga learners na narito ngayon, ang grade 5 at grade 6 learners ng Castillejos Aldersgate Learning Center. Maraming salamat sa pag-share nila ng kanilang talento sa gabing ito. Ipagpatuloy mo po, Panginoon, ang paggabay sa kanila sa kanilang pag-aaral at sa pagbabantay sa kanila kahit saan man sila pumaroon. Maraming salamat din sa kanilang mga magulang na sumama sa kanila para maibahagi ang talento ng kanilang mga anak. Bantayan mo po ang paglalakbay ng lahat ng mga naglalakbay sa panahong ito, lalo't higit ang aming pastor at ang kanyang pamilya. At ngayon, tanggapin po natin ang mapagmahal na pagpapala, kapayapaang nagmumula sa makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. Napakasigla nila. So tapos na po ang ating pagdiriwang. So marami pong salamat. Mayroon po tayong pagsasalu-saluhan, mga bata, nandyan. Hintayin lang natin yung idudulog sa atin o kaya kung anong sasabihin.
Magandang gabi po. Salamat po sa grade 5 and 6 learners. Meron po tayong pagkain sa gilid. Pwede na pong pumila yung mga learners natin. Sa mga kabataan po, may sasabihin lang pa ako. Bukas na po tayo mag-resume ng confirmation natin kasi hindi po maganda yung pakiramdam ko ngayon. So bukas dapat kompleto po tayo. Okay, salamat.